10 money habits that keep you poor. Most Filipinos don't realize this. Kung ginagawa mo kahit 3 lang sa listahang ito, malamang kaya hindi lumalaki ang ipon mo. Una, lifestyle inflation. Tumaas ang sweldo, tumaas din ang gastos. Mas magandang cellphone, mas mahal na kape, mas madalas mag-food delivery. Sa huli, pareho pa rin ang natitira. Minsan mas malala pa dahil sa susunod na araw pa ang sweldo pero wala ka nang natirang pera. No emergency fund. Kapag may emergency, swipe ng credit card, utang sa kaibigan, loan app. Kapag walang emergency fund, isang problema lang, lubog agad. Living paycheck to paycheck. Hindi sukatan ng yaman ang laki ng sweldo. Kung bawat payday ay nauubos ang pera bago dumating ang susunod, paycheck to paycheck ang buhay mo. At sa ganitong cycle, napakahirap mag-ipon. Pang-4, buying to impress others. Latest iPhone, branded shoes, luxury bag, pero installment lahat. Hindi lahat ng mukhang mayaman ay totoong mayaman. Money disappears too fast. Maraming nagsasabing wala silang ipon, pero hindi nila alam kung saan napunta ang 20,000 na sweldo. Pang-6, not investing in skills. Ang pinakamagandang investment minsan, ikaw mismo. New skills, certificates, online courses. Mas madaling tumaas ang income kapag mas mataas ang value mo. Pang-7, small spending habits. 120 coffee, 150 milk tea, 300 food delivery. Mukhang maliit, pero kapag araw-araw, libo-libo rin bawat buwan. Pang-8, avoiding financial education. Takot matuto tungkol sa pera. Maraming nagsasabing, bahala na. Pero hindi nila inuunawa kung paano gumagana ang pera. Dahil dito, paulit-ulit nilang nauulit ang parehong financial mistakes. Pang-9, no extra income. Maraming tao ang umaasa lang sa isang sweldo. Pero kapag na-delay ang sahod, doon mo mararamdaman kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng ibang source of income. Kapag nawala ng trabaho, wala nang pumapasok, biglang titigil ang cash flow. Pang-10, never getting started. Kapag may plano, laging next month na. Kapag may bonus, kapag tumaas ang sweldo, hanggang sa lumipas ang mga taon, pero wala pa ring nasisimulan. Alin sa 10 habits na ito ang ginagawa mo ngayon? Ang magandang balita, hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Kahit isang habit lang ang mabago mo, maaari na nitong baguhin ang future mo. Dahil ang maliliit na pagbabago ngayon ang bumubuo ng malaking resulta sa hinaharap.